Hello everyone! Welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are in God's green earth. At maraming salamat po pati na pag-support sa ating channel. Welcome po sa ating vlog for this day, July 10, 2025. At wag niyo kakalimutan na mag-subscribe dito po sa Coach Jared Live YouTube channel at meron din po tayong Facebook page, Tambayan ng mga Cocheros. At wag niyo rin kakalimutan na meron din tayo isa pang channel, yung Coach Jared Highlights. So kung mamarapatan nyo na rin mga kababayan, pakisuporta na rin po yung ating second channel sa Coach Jared Highlights. Doon nyo po makikita ang ating mga future content pa na related sa mga iba't ibang mga topics actually, and interviews with other newsmakers and people behind the news. Okay. So mga kababayan, pag-usapan muna natin itong bagong katigasan ng mukha ni Sara Duterte. Mga kababayan, medyo tigas fez ang nagaganap dito mga kababayan. Dahil si Sara Duterte po ay humingi ng karagdagang 170 million pesos sa kanyang budget for 2026. Tigas na mga guys. Medyo matigas ang mukha. Medyo matigas ang fez si Sara Duterte dito sa angulo na ito mga kababayan. Ito kasi ang sinasabi ng balita tungkol dyan. Tayo natin yung chatroom. Ayan. Ito kasi sinasabi ng balita mga kababayan. Ito sabi, DBM hikes 2026 proposed budget for Sara Duterte's office to 903 million pesos. Almost 1 billion pesos, guys. Grabe naman to mga kababayan. Almost 1 billion pesos. Grabe no? Tigas ng fest no? Ang sabi, the proposed budget of the OVP for 2026 was increased by the Department of Budget and Management by 170 million pesos. Ayan. Ilakayan natin. Nagdagdag pa ng 170 million pesos. Grabe ano. Tigas ng mukha ano. Mamaya sasabihin ko bakit matigas ang mukha. Ito kasi mga kababayan, nag-umpisa po kasi ang kanilang request sa 733 million. 733 million lang. Okay. And then dinagdagan ito ng DBM, ng Department of Budget and Management, ng 70 million pesos pa. Hindi natin alam kung para saan nila dinagdagan yan. Baka may pagmamakaawang naganap kay Secretary Amena Pangandaman. Kaya dinagdagan ng 70 million. Tanungin ko kaya si Yusek Gades. Namaya message ko si Yusek Gades. Shoutout kay Yusek Gades, Hope Libira ng DBM. May message kita maya-maya konti. Tapos sabi, so dinagdagan na nga yung budget, no? Magkatapos nagdagan, ito na nga. Dinagdagan na nga kayo. Nagpadagdag pa. The OVP then requested another increase which DBM again granted, bringing the proposed budget for 2026 to 903 million pesos. Ayan, ibang klase talaga tigas ng mukha ni Sara Duterte. Di ba? Naging mabait na nga ang executive sa kanya. Di ba? Kahit napakawalang hiya niya sa administrasyon, kahit isa siya sa mga naninira at gustong ibagsak ang Marcos administration, pinagbigyan ng karagdagang 70 million pesos. Hindi pa natuwa. Nagpadagdag pa. Nagpadagdag pa, loka. Ayan kaya total ngayon 903 million pesos. Konti na lang 1 billion pesos na, guys. When they added around 60-something million, we requested additional funds for personnel services. Ayan na naman tayo, personnel services. To better fulfill the functions and other IT equipment needed for OBP. IT equipment. Nung huling beses na nabalitaan ko na ang isang opisina na hinahawakan ni Sara Duterte ay nag-procure ng gamit for IT equipment tulad ng laptop,
Ito ay nabalot ng kontrobersya. Mm. Naalala niyo ho mga babayan yung rigged bidding na naganap sa DepEd? Kung nakalimutan niyo na mga babayan, ikukuwento ko sa inyo ulit. Nung panahon na si Sara Duterte ay ang secretary ng Department of Education, um, ang nangyari, nagpa-bid sila, bibili daw sila ng mga laptops para sa mga DepEd teachers. Ayan. So, bibili daw sila ng laptop. Magandang hangarin, di ba? Kailangan naman talaga ng mga guro natin yan. Sige, go! Bibili daw ng DepEd laptops. Ano nangyari? Nagpa-bidding. Nagpa-bidding. Tapos, nung nagpa-bidding, dinaya ang bidding. Ang ginawa, kinancel lahat ng bidder. Nung kinancel yung bidder, kinausap isa-isa yung mga bidder. Tapos, inopen ulit yung mga procurement na bibili daw sila ng mga laptops. Nung inopen ulit yung procurement, the same bidders, yung kung sino man yung mga naunang nag-bid, sila uli yun, pero this time pare-pareho na sila ng presyo. What does that mean? Ibig sabihin, may korupsyong naganap. Merong pakikiusap na naganap. Oo. Na baka naman pwedeng sa resibo nyo ang lalabas ay ganitong amount. Pero ang actual cost, bibigyan nyo ng discounts. Yan tayo Oo. Baka may ganong klaseng dramang naganap. So ngayon, uulitin na naman nila yung IT equipment. Laptop ulit? Laptop? Oo, rigged laptops ulit for 2026, Office of the Vice President. Oo. Grabe siya, oo. Pero naman, wala kaming confidential funds. Hindi talaga kayo makakakuha ng confidential funds dahil unang-una, yan ang isang article of impeachment ni Sara Duterte. Una. Pangalawa, ang confidential funds si Sara Duterte, mainit sa mata kaya hindi nyo talaga lalapitan ngayon yan. Pero kung hindi mainit sa mata yan, baka aabot na naman ng 2 bilyong pisong ire-request nyo ng confidential funds. Hindi raw ni-request. Oo, for this year. Oo, sige, tingnan natin. Ang nakakatawa dito, mga kababayan, ito kasing si Sara Duterte, humingi pa ng karagdagang budget. Pero wala naman sa Pilipinas. Wala namang accomplishment ang Office of the Vice President. O, paano mo bibigyan ng pera? Ano bang proyekto nila na na-accomplish? Sige nga. Yung mga tree planting? Oo. Tree planting na ang daming problema? Na nagkaroon ng napakaraming problema? Yung pagbabago, yung mga bag na ipinapamigay sa mga estudyante? Na nagkaroon din ng problema sa COA noong 2023. Ang lagay bago pa makuha ng mga bata, yung bag nakapirma na sila. Nakapirma na sila ng receive kahit wala pang nakukuha yung mga bata. Ganon. Talaga. Yung medical assistance program daw nila na noong 2023, hindi raw malinaw kung paano tumutulong, kung paano nagko-qualify ng mga benepisyaryo. Paano pagkakatiwalaan ng pera ang taong ganyan? Paano pagkakatiwalaan ng pera ang isang opisyal na merong 12 bilyong piso na notice of disallowance? 12 bilyon? Really? Bibigyan mo ng pera? Diyos ko, kahit ano na lang, saktong pambuhay na lang ng opisina, yun na lang bigay mo dyan eh. Kasi may mga empleyado yan eh. Buhay mo na lang yung empleyado, wag na yung opisyal. Diba? Hindi pa dyan natatapos, meron pa, oo. Sabi ng COA, kay Sara Duterte, magbalik ka ng 73 million pesos. Ibalik mo yan. Yan, confidential funds.
Tapos, hihingi ka pa ng confidential funds. Nag-e-effort ka pa. Huwag ka na mag-effort. Diba? Nakakahiya to si Sara Duterte. Seryoso. Nakakahiya siya. Promise. Naman ganun. Kahit pa, eto pa, ngayon binibida ng mga DDS binibida nila to Natapik ko na to kanina pero ulitin ko lang ulit. Binibida nila to unmodified opinion daw. Ay, transparent talaga. Yabang pa ni Sara. Sabi ni Sara, well, ganyan ho talaga. It speaks of our transparency, blah, 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 blah. Ganun daw si Sara Duterte. Oh, yabang. Ang yabang-yabang. Oo. Pero alam nyo ang hindi sinasabi sa inyo ng mga DDS? Mga DDS, ito ang hindi sinasabi sa inyo ng mga bubulagers nyo. Anong hindi sinasabi? Na ito ay hindi na iapila. Hindi pa na-dismiss yan. Yung kanyang notice of disallowance sa DepEd na 12 bilyong piso. Hindi pa yan nababago, hindi pa na-overturn yan. At hindi pa rin na-overturn itong 73 million na pinapabalik ng COA na confidential funds. Hindi pa ho na-overturn yan. Nandyan pa rin yan, fresh na fresh. So kahit anong sabihin nyo na si Sara Duterte ay may ganitong klaseng unmodified opinion, BS, hindi kami naniniwala. Pakita muna nyo. Kapag pag binago na to, sige, walang problema. Kapag na-overturn na yung notice of disallowances, binawi na ng COA, walang problema, maniniwala kami. Hanggat hindi, hanggat nandyan, sorry kayo. Oo. Isa pa mga kababayan, napakatigas naman ang mukha ni Sara Duterte na humingi ulit ng 903 million pesos mula sa gobyerno ng Pilipinas. Wala naman siya lagi sa bansa. Mga kababayan tingnan nyo to. Nung inaresto si Rodrigo Duterte, bumiyahe agad, tumulak agad si Sara Duterte papuntang Europa. Ang tagal niya dun, 1 month. Oo. March 12, tumulak siya dun, umuwi siya ng Pilipinas, April na, mahigit, April 7. April 7 na. Almost 1 month na, guys. Sa siya bumalik ng Pilipinas. Di 1 buwan na agad yung walang hindi siya nagtatrabaho. 1 buwan na agad yung wala siyang output bilang Vice Presidente. After nito, ano nangyari? April 7 After 20 days, pumunta ng Qatar. May 27, 2025. Tumulak papuntang Qatar para bisitahin ang mga OFWs. Agang kampanya. There we go. Maagang kampanya, guys. Ayan. After nung Qatar, nagpunta pa siya ulit sa Dahig para bisitahin uli yung tatay niya. Okay. Umuwi ng Pilipinas. Ano nangyari? Pag uwi ng... Tingnan nyo yung tingnan nyo yung span of time May 27, hindi natin alam kung kailan siya bumalik. After ng May 27, June 10, pumunta naman siya ng Malaysia. Personal trip daw. Ay, napakasipag. Ilang araw ka lang nasa Maynila, ilang araw ka lang nasa Pilipinas, tumulak agad, papunta Malaysia. Personal trip daw. My goodness. After nun, June 20, after 10 days, nagpunta na Australia. Personal trip din daw. Hilig sa personal trip, guys. Hilig sa personal trip grabe. Ang tawag dito, pagtatago. Tapos, bumalik siya ng Pilipinas, July 9. Hindi pala. Sorry. Hindi pala. So, June 20, napunta siya Australia, bumalik siya a few days later. And then ngayon, nasaan siya? Nasa Dahig ulit. July 9, ngayon. Kailan daw ang balik? Sa katapusan na, July 23 yata. O July 24. Bago mag-SONA. Ay, nakailang bansa siya? Sa 3 buwan. The Hague. The Hague. Okay. Tapos,
Qatar, tapos dahig ulit. Dahig, Qatar, tapos dahig ulit. Tapos Malaysia, tapos Australia, tapos balik ng dahig ulit. Grabe naman. Grabe naman si Sara. 6 na beses bumiyahe sa loob ng 3 buwan si Sara Duterte. Ang tatagal pa ng mga biyahe niya. Ano pang ginagawa ng opisina niya? Nga. Tapos hihingi ng almost 1 billion na budget. Justify that, please. Sana hindi mag-grant to. Sana bawasan pa yung budget. Pagdating sa Kamara de Representante, sana bawasan pa. Kasi napakawalang kwenta na nito. Diba napakawalang kwenta na nito, guys? Oo. Kaya nga ang tanong ng Malacanang kung walang mai-report, baka walang natrabaho. Kasi sinasabi niya nagtatrabaho daw siya sa mga personal trip niya. Nasaan yung report? Anong ginawa mo? Tapos, sasabihin niya sa presidente na namumuliti kayong presidente. Iyon tuloy, nasagot siya ni, nasabunan naman siya ni Yusek Claire. Ito sinabi ni Yusek Claire. Ma'am, on VP Sara lang din po. Meron po kasi siyang recent statement. Sinagot po niya yung sabi ni presidente na iwasan na yung pamumulitika at magtrabaho na lang. Ang sabi niya, siguro tumingin siya sa salamin, no? Pag sinasabi niya yung stop na ang pamumulitika, kasi sila yung namumulitika. Ang ginagawa lang namin lahat ay sumasagot kami. Baka po may reaction lang po tayo. Tama naman po na ang bawat tao, lalong-lalo na po ang public servant, ay dapat nananalamin at ina-assess niya yung sarili niya kung siya ba'y nagtatrabaho, namumulitika o nagbabakasyon lang. Ang Pangulong Marcos Jr., alam po niya ang direksyon niya. Alam po niya ang dapat na gawing trabaho at yan po ang pinag-uutos sa lahat ng public servants, lalong-lalo na po sa ilalim ng executive department. Ang utos sa amin ay magtrabaho. Iwasan ang pamumulitika. Nakita niyo naman po siguro, kanina lamang po ay pinasinayaan niya ang pagbibigay ng 387 na ambulances para sa mga LGUs natin. Nakita niyo na rin po kung paano siya tumulong na mapaunlad pa ang sektor ng agrikultura. Pati na po ang mga mangingisda ay nakikinabang sa binibigay po na tulong at ayuda ng pamahalaan ni Pangulong Marcos Jr. Hindi po nag-aaksaya ng panahon ng ating Pangulo para tumulong sa taong bayan. Trabaho lamang po talaga ang nasa isip ng ating Pangulo. Right. Sa ngayon po ba ay nasaan si VP Sara or si Pangulong, si Vice Presidente nung yan ay sinabi niya? Nasaan po ba siya ngayon? Dahig. Okay, at ang ating pagkakaalam hanggang kailan po siya doon? Hanggang July 23. So, yun lamang po. Bakasyon na naman. Tandaan po natin, ang Pangulo po, aksyon, hindi bakasyon. Ma'am, ang sabi niya, sumasagot lang din naman daw po siya sa mga attacks po ng Marcos admin. Wait lang, mamaya na yan. Mamaya na yan, sagot na yan. Yung kaya ating na yan. Oo. Di ba? Si PBBM, bihira siyang bumiyahe. Bihira talaga. Nakatutok siya sa trabaho. Kaya nga malakas ang loob niyan sabihin Watch to me sustain it. Malakas ang loob niyan sabihin yan. Watch me sustain it. Kasi nakatutok siya sa trabaho. Napababa niya ang presyo ng bigas. Napataas niya ang employment rate. Napataas niya ang ekonomiya ng Pilipinas. Imagine mga kababayan, short lang tayo ng $24-25. Upper middle class status na ang Pilipinas. By virtue of a 25, we just missed it by $24 or $25 yata. Magkano yung 1.5? We just missed it by 1,500 pesos. Yung upper middle class status. In 3 years, upper middle class status na ang Pilipinas. Pumapasok ang investments, pumapasok ang negosyo, dumadami ang trabaho, bumababa ang presyo ng bilihin, nagiging stable ang ekonomiya. Yan ang resulta ng trabaho ni PBBM.
Si Sara, what does she have to show for everything that she has done? Anong pwede niyang ipakita na resulta ng kanyang trabaho? Wala nga, zero, zip, nada. Wala. Kaya nga dapat nagpapaliwanag to si Sara Duterte. I deserved an explanation. I deserved an acceptable reason. Ayan, ginagalit nyo na naman si Papa P, guys. Ginagalit na naman ni Sara Duterte si Papa P. Magpaliwanag ka, Sara. Ano nangyayari? Ano nangyayari sa departamento mo? O, tapos ito daw, naninira, sumasagot lang daw sa paninira ng administrasyon si Sara Duterte. O, ito. Pakinggan natin. Ma'am, ang sabi niya, sumasagot lang din naman daw po siya sa mga attacks po ng Marcos admin. May dagdag po ba tayong comment doon? Siguro po, mas magandang ma-review po niya yung kanyang mga sinabi. Tandaan po natin, nung inilunsad po yung 20 pesos na bigas, yung po ba ay pag-atake sa Vice Presidente? Pero inatake niya po ang proyektong ito ng Pangulo na 20 pesos na bigas. Totoo yan. At marami pa pong sinabi ang Vice Presidente. Correct. Hindi lang yun. Na hindi naman po issue ng Pangulo at ng gobyerno. Thank you, ma'am. Tama si Yusek Clear. Di ba? So, sino ba ang tunay na naninira? Oo. Sinong tunay na baliw? Ikaw, Sara. Sinong dakila? Sinong tunay na baliw? Yan ay si Sara. Sara Duterte lang naman. Sinong dakila? Sino ang tunay na baliw? Siya ay si Sara. Sara lang, wala nang iba. So, dumadami ng jingle ko ay Sara Duterte, guys. But anyway, mga kababayan, sana ho, ito namang budget na ibinigay kay Sara Duterte, dadaan pa ho yan sa lehislatura. O, dadaan pa ho yan sa Kamara de Representante, dadaan pa yan sa BICAM, dadaan pa yan sa Senado, etc. etc. So sana ho, mabawasan pa kasi wala hong silbi si Sara Duterte. Wala ho siyang silbi. Promise. No joke. No joke. Kaya sana ho, mabawasan pa ho yan. Anyway, mga kababayan, maraming pong salamat sa inyong pong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Thank you for watching our video. God bless you and see you later in our next Coach Jared Live. Bye everyone. See you. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?